Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa po tayo ng pampaswerte ngayong darating na bagong taon. Today is December 31. So maya maya lamang guys, ilang oras na lang ay bagong taon na, 2025 na. So itong vlog na to, i-upload ko din po ito today para marami pong makapanood. So gagawa po tayo ng ating Prosperity Bowl 2025. Ito guys, pa third time ko nang gagawa nito. And pansin ko, effective naman po siya. Pero syempre po mga kasari, magiging effective po siya kung sasamahan po natin yan ng sipag, tiyaga, at pananalig sa Diyos. Syempre, hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa pampaswerte. Hindi dadating talaga ang swerte kung wala tayong ginagawa. 'Di ba? Hindi dadating yung blessings kung wala naman tayong ginagawang action. So ito ay parang ano lang, pampadagdag ano lang to guys, 'di ba? Pampadagdag swerte kumbaga. And nitong nagdaang 2024, napansin ko medyo magaan naman yung pasok ng pera dito sa sari-sari store, sa bahay, ganyan. Hindi naman tayo kinapos. Sapat naman. So, I think effective tong Prosperity Bowl kasi pa third time na natin siyang ginagawa. So, bago ako makapagsimula mga kasari, sana hindi tayo makapiright dahil merong nagpapatugtog. Ayan. So, sana talaga guys, hindi tayo makapiright. Nasasayang yung vlog natin kapag tayo ay nakapiright. So ngayon, iisa-isahin ko sa inyo yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng isang Prosperity Bowl. So meron tayong gold coins, bigas, and orange. Kahit ano guys, basta bilog. Mas prepare ko lang talaga ang orange kasi mas colorful, mas alive na alive yung Prosperity Bowl natin. Tapos ampaw na may paper bills, bulak, ewan ko kung nasabi ko na to, coins, 12 pieces, tapos etong gold coins, kailangan natin ito ng 12 pieces din, luya or ginger na may nakataling ribbon, ayan, na pula, tapos 7 pieces ng paper bills na may mga nakatali din na ribbon, ayan, na pula din. So, meron din tayong laurel. Ayan, dahon ng laurel, 12 pieces din ang dahon ng laurel. So, yan lang guys yung mga need natin. So, mag-start na tayo guys. Sasabihin ko din sa inyo guys, yung meaning ng bawat isa. Ayan, yung nare-represent niya at yung sinisimbolize niya. So, unahin natin, syempre guys, meron tayong bowl dito. Syempre guys, kailangan din natin ng egg. Ayan, nakalimutan ko. 12 pieces ng egg. Ayan, di pa tayo nakakuha. So, ayan. Kuha na tayo guys ng bulak. Ayan. Lagay natin dito. Super easy lang nito guys gawin. Ayan. Bulak. Ang bulak ay nagre-represent or nagsisimbolize siya na para magaan yung buhay natin and para ma-absorb yung blessings. Yan, yung mga blessings para ma-absorb natin lahat. Yan yung nare-represent or sinisimbolize ng bulak. So, after ng bulak, maglalagay na tayo ng bigas. Yan, ito yung bigas natin. Yung bigas naman is nagsisimbolize siya ng health, wealth, and success. So, kailangan nating punuin to guys. So, ang next naman guys ay 12 pieces ng itlog. So, ang itlog ay, ang meaning niya, nagre-represent siya ng 12 months of the year. So, kailangan to. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kaya 12 guys. So, ilalagay na natin guys sa palibot. So, sana magkasya. Kasi yung gamit ko last paggawa ko guys ng Prosperity Bowl, na ano siya, nalaglag. So, nabasag siya. Lagay na natin.
Ayan. Tapos na tayo guys sa itlog. Ang next naman natin is yung ating orange na prutas. So, ilalagay natin siya sa gitna. Ayan. Ang round shape na prutas ay nagsisignifies ng money. Money. Next guys. Ang isusunod naman natin is yung ating dahon ng laurel. 12 pieces dapat. Ito guys, kanina ko pa to kinumpleto yung mga kailangan ko talaga kasi gusto ko talaga makapag-share sa inyo kung paano gumawa ng simpleng prosperity bowl. So, ang dahon ng laurel, ang meaning niya is prosperity and help to attract money. Kaya, meron tayong dahon ng laurel. Ilalagay naman natin to guys, itong dahon ng laurel sa pagitan, sa gitna ng mga itlog. Yan, lagay na natin isa-isa. Ayan, kompleto na ang ating dahon ng laurel. Ang next naman na ilalagay natin guys is yung ating gold na coins. Ayan. Ito ilalagay naman natin guys dito. Sa pagitan pa rin ng mga egg pero medyo sa unahan na paloob. So kailangan din natin ng 12 pieces nito. Nagre-represent itong gold na coins ng represents money and good fortune. So, parang pera lagi, di ba? Kaya nga pampaswerte, di ba, guys? Tingnan natin. Buti guys, walang bumibili. Kanina talaga bago ako makapagsimula, ang dami talagang bumibili maya't maya, hindi talaga ako makapag-start mag-vlog. Pero ngayon, ayan, medyo naman, siguro naman natatapos tayo bago may bumili. Ayan, tapos na tayo sa gold na coins. Ang next naman, ang ilalagay naman natin is yung coins talaga. So, yung coins, ang napili ko, last year kasi, ang ginamit ko is yung tagpa 5 pesos na gold. So, yung lumang 5 pesos, ngayon naman, yung coins na 20 pesos. Kasi dati dapat ito yung gagamitin ko, kaso hindi kumpleto. Ngayon, ayan, medyo kumakalat na kasi yung 20 na coins, kaya meron na tayong magagamit. So, ang coins ay nagre-represents or nagsisimbolize ng prosperity. So, ilalagay natin guys, sa pagitan naman ng mga gold na coins. Paloob pa rin. Okay guys, ang next naman na ilalagay natin is yung ating paper bills na 7 pieces. Kahit ano guys, kahit anong amount yan, kahit anong kung magkano, tagbe 20, tagbe 50, tagbe 100, tagpa 500, okay lang yan. Basta 7 peraso. So, yung 7 peraso ng paper bills ay nagre-represent ng 7 pieces in 1 week. So, kailangan yan. 7 peraso para mabuo yung 1 linggo. So, yun guys yung 1 week. So, meron siya mga nakatali na, ayan, paribon, na kulay pulang tali. Lalagay naman natin siya guys sa palibot ng ating orange or ng ating bilog na prutas. Okay, tapos na tayo guys maglagay ng paper bills. Ang next naman is yung ating ginger or luya. Yung iba guys hindi naglalagay nito pero meron kasi ako napanood na vlogger na naglagay ng luya sa kanyang prosperity bowl. Kaya naglagay na rin ako. So yung luya guys is nakakatulong siya para maka-attract ng new success. Ayan, kailangan natin yan this year.
So, wala na tayong mapagsiksikan. Lagay na lang natin dito, guys. Ayan, yung luya. Tapos, last, guys, na ilalagay natin is yung ating, may naiwan pa pala, oh. Ampaw. Yan. Dito natin yan nilalagay. Pero ano nga ba ang sinisimbolize nito? Sinisimbolize, guys, ng ampaw ay prosperity. Ano nga ba sa Tagalog ang prosperity? Kasaganaan. So, kapag ampaw kasi yan, parang Christmas, 'di ba? Kailangan pula. And kapag Pasko, 'di ba? Halos lahat ng tao sinusuot nila is kulay pula kasi nga pampaswerte. Tapos lagi kang nagigi-give. Ayun, giving money. Parang ganon. Tapos, ako, pag nagbibigay ako sa inaanak ko, pulang ampaw talaga yung pinaglalagyan ko. At ito yun, guys. Ito. So, lagay na natin dito. So, ayan guys, tapos na tayong gumawa ng ating Prosperity Bowl 2025. Napakasimple lang, 'di ba? Pero again, itong pampaswerte na to ay pampaswerte lang. Syempre yung blessings naman na dadating sa atin, syempre kailangan pa rin natin yan ng hindi porket may ganito tayo ngayong taon or ngayong paparating na 2025, saswertehin na kayo. Depende pa rin po yun sa inyo, sa sarili nyo. Syempre, kung masipag kayong tao, ganyan, sinasama nyo ng gawa, 'di ba, kasipagan, and prayers, so, talagang yung blessing papasok sa inyo. Pero kung may ganito nga kayo, tapos, nasa bahay lang kayo, wala naman kayong ginagawa, I think, walang blessing na papasok. Yun guys. So, yun lang naman mga kasari. Sana nag-enjoy kayo na panoorin yung paggawa ko ng Prosperity Bowl at gumawa na rin kayo sa inyong mga bahay. So, yun lang guys. Bye!